1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawa. Tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa love and support. At saka hindi lang yan, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At saka, syempre, sa makasolid na makamama Sam dyan. Yes! Kagabi nga, oh my gosh, naloka tayong lahat dahil sa pasabog ng bench passing show, kung saan naman talaga ang mga beauty queen at saka ang mga lalaking mga hari ay talaga namang, oh my gosh, rumampa ng bonggong-bongga dito at pinagkaguluhan ng lahat. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika dahil ang ating mga chika update regarding sa mga beauty queen at saka syempre sa mga hari na rumampa dito sa bench passing show. So, para sa una nating chika, eto nga, pinag-uusapan ang couple dito sa bench passing show na naganap nga kagabi ay si Cole at saka si, syempre, Chelsea Manalo. Anong masasabi mo sa rank nila, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, ang bongga-bongga, ang ganda-ganda ni Chelsea Manalo. Kung saan talaga, oh my gosh, talagang ang panalo ng couple na to, ang gwapo ni lalaki, tapos ang ganda ni babae, para sa silang si malakas at maganda. In fairness, dito ko na-appreciate si Chelsea Manalo na bilang isang modela at naiintindihan ko kung bakit siya ang naging Miss Universe Philippines natin. Meron talaga siyang tinatawag na charisma, di ba? So, aminin natin yon, ang ganda ng charisma, ang ganda ng beauty na meron siya, at ang powerful ni Chelsea Manalo last night sa suot niyang color red na, oh my gosh, parang gusto ko rin suotin yon at ako ang pumalit sa kanya. Ganon! Nakakaloka. Lokang-loka talaga ako sa eksena nilang dalawang magjowa. And then yung jowa naman niya, ay Diyos ko, halos mahimatay ako sa kagwapuhan. Panalo, di ba? So, yon. So, Chelsea Manalo, nung rumampa siya, nakita mo talaga yung power, yung galaw ng kamay, tapos yung kulay, grabe, panalo talaga. Sabi ko, pang modela talaga si Chelsea Manalo. Hindi lang basta-basta model, pang international model talaga. Bukod kasi doon sa yung kulay niya napakaganda, may beauty at charming talaga ang lola mo. Diba? So, yan. And congratulations. So, now, hawak niya ang bito, diba? Hawak niya ang corona. So, yon. So, corona talaga ng first black beauty na Miss Universe Philippines. And I think matagal pa itong masusundan. So, yun. Kasi diba, parang ang hirap kumuha ng isang katulad ng Chelsea Manalo na, alam mo yun, na parang natural lahat ng makikita mo sa kanya. At in fairness, winner. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, mga grand international queen, rumampa ng bonggang-bongga sa bench last night. Anong masasabi natin, Mama Sam, sa eksena ni CJ Opiasa at saka ni Emma Tiglao? Well, ang masasabi ko, ang bongga. Yes! Lalo na si CJ Opiasa. Diyos ko, yung energy, no? Yung power. Paano siya maglakad talaga. Boom! Diba? Pasabog. And then, of course, Emma Tiglao. Diyos ko, Lord. Grabe. Talagang eksena kung eksena. Panalo ang ginawa ni Emma Tiglao. Siya talaga yung masasabi natin grand winner, di ba? And then ayun, so syempre happy ako para
eksena ni CJ Opiasa. Si CJ Opiasa medyo nagkaroon ng laman, no? Tumaba konti. Pero yung energy, yung caliber niya, ay nako, walang kupas, lalong gumaling. Pag sinabing Miss Grand, ang naiisip ko talaga si CJ Opiasa. Walang tatalo pa sa rampa at power ng energy ni CJ Opiasa. Do you agree? And then, of course, Emma Tiglao. Syempre, I love Emma. I love CJ. I love Grand Winner. Di ba? So, congratulations, syempre, sa kanila. At nakita naman natin na talaga pinatunayan na ang lakas ng Pinoy. Di ba? At hindi lang yan. Syempre, dagdag na natin si Gasini Ganados. Rumapa kagabi na pang-grand, o, di ba? Winner din. Si Gasini, I think, syempre another version si Gasini, MGI All-Stars, di ba? So, syempre she's a Miss Universe Philippines. Pagdating sa rampahan, magaling naman talaga si Gasini. Pero ang napansin ko din kay Gasini, medyo gain din ng weight, no? So, I think kailangan ni Gasini ng konting pagpapapayat para mas panalo at makagalaw siya ng bongga. And then, ayun, I'm so excited dahil syempre, ang laban ni Gasini Ganados dito sa MGI All-Stars, ayan talaga yung kaabang-abang sa atin lahat. At looking forward ako kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya. So for sure, nanghingi na siya ng tip kay CJ Opiasa, nanghingi na rin siya ng tip kay Emma Tiglao, and I hope na sana magsanib puwersang tumulong itong si Emma at saka si CJ para sa laban ni Gasini Ganados. Diba? So I'm so excited. Ay nako, panalo yan. So, congratulations, ngayon pa lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, man of the world na si Oliver, man of the world of Philippines, sabing ganun, ano daw masasabi ko sa rampa niya. So, tingin ko daw ba, lakas daw ba ng laban na ito sa man of the world? To be honest, sobra. Yes! Ay nako, kung etong lalaking to mabibigyan ng opportunity na alam mo yon makasali sa Mr. Pilipinas Worldwide and then gagawin siyang Mr. International and then mananalo Mr. International, why not? Yung level ng kagwapuhan niya, alam mo, lumilevel din kay Kurt Bondat, di ba? And then plus nandoon na naniniwala ako na baka siya ang first na mag-uwi ng Man of the World. Kasi kita mo naman, grabe naman talaga si Kuya. Panalo at mukhang Dakila Harrison Plaza ang lolo mo. Pero panalo talaga yung katawan niya and then the way kung paano rumapa, very professional. Kala mo title holder na talaga ng international pageant. And then yung kagwapuhan niya, Diyos ko, lumilevel talaga. At ayun, I'm so excited sa ipapakita niya sa sa Man of the World Philippines na gagawin next month. Next month na, di ba? So, I'm so excited na sana manalo talaga to. At yung katawan niya, okay na, ready na. The way kung paano lumakad, okay na, walang problema. And then, alam mo yon, confident siya sa sarili niya. Sobrang humble din ang naramdaman ko sa kanya habang pinapanood ko yung ramp niya. Hindi mayabang, hindi astig, nandoon na parang, alam mo, look at me, I'm your king. Diba? At ako naman ang queen niya. Charot! So, yan. Ay, nako, winner na winner para sa akin. I'm so excited sa magiging laban niya sa Man of the World. Ikaw ba? Excited ka rin ba? Diba? Just ko Lord, nagkabugan talaga yung mga kalalakihan. Pero ito ang mas kumabog. Siyempre, mga Reyna at Harry dito sa Thailand, rumampa din para sa bench. Mama Sam, anong chika mo kay Gatchabel at saka kay Scott, Mr. International Thailand? To be honest, na proud ako sa kanila. Kasi itong mga candidates na to, itong mga batang to, nakikita ko yan dito. Bata talaga. Diyos ko, gano'n na ba ako katanda? Ay, kasi mga 23s lang naman sila, 30s. Tapos ako 40. So, pwede nila akong ate. Charot! So, yan. Alam mo, nakikita ko sila dito sa Thailand kung paano sila nagsimula, lumaban sa pageant, tapos nanalo, tapos ayan. Alam mo si Scott kasi, pangalawang beses niya na sumali sa Mr. International Thailand. And then sa pangalawang pagkakataon, nanalo siya. Sobrang humble. Kung paano ko siya nakilala noon, ganun pa rin siya ngayon. Pag sinabi mo, hug mo nga ako, hug ka niya. Tapos hindi siya yung
masyado siyang professional sa mga bagay-bagay. Hindi siya yung piling-pilingan, nandoon lang na talagang presentable siya sa sarili niya. Para siyang pastor, ganon. And then, ito naman si Gatchabel, na subaybayan ko din kung paano siya nagsimula sa Miss Grand, tapos hanggang sa naging Miss Grand Thailand, hanggang sa lumaban na sa Miss Grand International. Napakabait ni Gatchabel na tao. Mas gusto ko siya kaysa kay Infa. Si Infa siya pinahangaan ko. Pero yung kalooban kasi ni Gatchabel sobrang kalog, madaling makisama. Pero mas matanda siya kay Infa kasi 30 plus na to eh. And then, kagabi, natuwa ako kasi alam mo yon na parang hindi lang sila sa Thailand, nagtatry din silang lumabas sa bansa nila at makipagsapalaran at makipagsabayan sa mga reyna at hari natin pagdating sa rampahan. At hindi sila nagpahuli. Sobrang proud na proud ako kay Gatchabel at saka kay Scott. Talagang masasabi ko, my gosh, I'm so happy na napanood ko sila sa bench. Sana nandun din talaga ako nakita ng dalawang mata ko. But it's okay. So I hope na sana masuportahan sila ng mga Pilipino dahil itong dalawang to ay napakabuti ng loob. So, kagabi yung rumapa si Scott, alam mong nagmamadali siya. So, ando doon pa na medyo siguro ninenervyos. Hindi niya pa mabigay talaga yung moment niya. And then, ito naman si Gatchabel. Talagang eksena. Ayan yung gusto ko kay Gatchabel. Yung kanyang kumpiyansa. Yung loob niya talaga buo. Di ba? Buong buo. Ayun. So, yun talaga. Kung ano yung signature walk niya, yun yung ibinigay niya, plus sit down pa, and then kaway-kaway pang ganon. My gosh, naloka ako. And then talagang in-enjoy niya yung moment, and then tinake niya talaga yung moment niya. Ayun yung maganda. Kung baga, kung ako si Bench, tapos nagbayad ako sa kanya, aba, hindi ako lugi kasi talagang na-promote niya ng maigi yung underwear and then panalo yung kanyang eksena. So, I'm so proud. So, Gatchabel. And I hope na hindi lang to ang first and last. Sana masundan pa ng more and more. Diba? So, yan. So, good luck kay Gatchabel and Scott. So, iba din talaga yung pagkukulab natin ng Filipino and Thai. So, talagang bongga. So, at least, diba? Kasi diba yung mga ibang beauty queen natin, ini-invite dito para mag-host. Tapos tayo naman, ayan, maganda, ini-invite din natin at tinutulungan din natin sila. So, Sunny Puwersa. Diba? So, yun. So, I'm so excited and I'm so happy and nakaka-proud ang maging Pinoy. Dahil, ayun nga, nakita mo na talagang ang bongga. At para naman sa sumunod natin, chika. So, syempre, nakita din natin sa rampahan kagahapon ang pambato natin sa Miss World. Ano ang masasabi mo, Mama Sam, sa eksena, syempre, na Asia? Well, sa Asia, stunning. Yung beauty niya. Pero, syempre, nandoon na may makikita mo na kulang pa sa pasarela. Pero may charisma ang bata. Talagang makikita mo na parang, wow, ang ganda nito. So, sana matrain lang talaga ng maayos. Sa August na ang Miss World and I hope na sana mapagtuunan niya ng pansin talaga ang kanyang paghahanda para sa competition at sana makuha niya ang corona, di ba? So, yeah. So, sa Asia, talagang masasabi ko na malakas din ang laban sa international stage dahil sa advocacy na meron siya. Alam mo, beauty with the purpose siya. Hindi lang siya basta-basta candidates. Alam mo na may value at may quality ang kanyang pagiging isang beauty queen, di ba? So, I'm happy. And then, pagdating naman kay Michelle Arceo. So, yon nakita natin si Michelle Arceo na rumampa kagabi dito sa bench. Marami nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa nakakalaban si Michelle Arceo after mabigyan ng Miss Tourism World dito sa Miss Grand nung nakaraang taon. Oo, magwa 1 year na. So, syempre, naghihintay tayo kung kailan magkukumpit si Michelle Arceo sa international stage. Actually, ang ganda ni Michelle kagabi. And then, ayun, so syempre, talagang iba din yung energy na binibigay niya. At looking forward ako sa kanyang competition sa international stage. And I hope na sana makalaban ang Michelle Arceo. Diba? Diyos ko Lord, talagang I'm so excited. Pero ito, Mama Sam, tingin mo, Krishna Gravides, dapat nga bang lumaban ng MGI All-Stars?
I think not now kasi 'di ba she is Miss World Asia. So syempre kailangan i-keep niya muna yung duty and responsibility niya doon. Tapusin na muna niya. And then ayun. So syempre looking forward ako kung kailan siya uli available na pwedeng sumali. So yes, pwedeng Miss Universe Philippines, pwedeng MGI All-Stars. Why not? Coconut, di ba? So ako para sa akin, isa to sa mga tinitignan natin na, alam mo yon. Ako pero kung tatanungin mo ko, ayoko ng MGI All-Stars eh. Gusto ko Miss Grand Philippines. Kasi syempre, di ba, iba pa din kapag Miss Grand Philippines ang nilalabanan mo. And looking forward kung sakaling gusto niya sumali. Parang feeling ko Miss Grand pwede, pero not now. So maghintay pa tayo ng mga 2 years from now, di ba? Kasi syempre iba pa din kapag nakapag-prepared ka ng maayos and then kung gusto niya bumalik sa Miss Universe Philippines, pwede. Kung gusto niya mag-Miss Grand Philippines, pwede. So, depende na yan kay Krishna, di ba? And good luck! And then, para sa sumunod natin, chika, Kurt Bondat. Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang ramp yesterday? Oh my God. Talagang ang sakit sa lalamunan ni Kurt. Sobrang panalo, sobrang winner, sobrang alam mo yon, starstruck ang rampa niya. He's a king, king ng Mr. International, di ba? And then king ng bench, yesterday with ayun nga, syempre nandoon si Michelle D, Ariela Arida, di ba? Naloka ako kay Ariela Arida, parang tita, charot. Tapos, nandoon din si Michelle D. Si Michelle D, hindi mo masyado mapansin yung kinang. Hindi ko alam kung bakit. Parang nawala sa eksena si Michelle D. And I think kailangan niyang i-reset uli yung sarili niya para makabalik sa ingay, di ba? So, yun. So, Kurt Bondat, winner na winner, sobrang panalo. Gusto ko yung eksena, gusto ko yung dating niya, sobrang ang angas, sobrang ang sexy. And then dito pinatunayan ni Kurt na he's king. King ng Mr. International. At nakaka-proud, di ba? So, yon. So, syempre, kung king si Kurt, ako ang queen. Charot! So, yon. Dapat wala doon si Ariela sa si Michelle. Dapat ako yung kapalit doon. Para winner, di ba? So, yon. Pero eto, hindi natin palalagpasin to. Ano daw ang masasabi ko? Sino ang mas angat? Pampanga? Siyempre, nandiyan din siyempre si La Union at saka si Taguig. Parang si Pampanga at saka si Taguig ang runners-up ni La Union. Yan, ganon. Siyempre, hindi nagpahuli ang eksena ng Miss Universe Philippines candidates. Lahat naman sila, nakita natin doon si Nicole Bormeo, ang ganda-ganda, di ba? Tapos, andiyan din siyempre si Taguig. Si Taguig, masasabi ko, doon sa preliminary competition, talagang plakado rumampa. At nakita din natin dito sa bench kung paano siya rumampa. Sobrang plakado. Ang linis. Malinis talaga siya rumampa because she's performance at alam niya kung paano mag-perform. Diba? And then, ayun. So, sobrang kalmado lang yung dating. Ang maganda kasi kay Taguig, nakakalma niya yung sarili niya. Kalmado lang siya. Yung mga nerves niya, talagang nakokontrol niya. At yun yung advantage talaga dito ni Taguig sa competition ng Miss Universe Philippines. You know how to calm. Kasi syempre nagpa-perform siya. So, sana ito kung paano maging kalmado. Kaya, ang nakikita natin sa kanya, sa tuwing magpa-perform siya sa Miss Universe Philippines, she's very relaxed. At nandoon nakita mo talaga na parang wow, ang fresh, wow, kalmado. Ayun kasi talaga yung ginagawa niya sa buong buhay niya, kung paano pakalmahin yung sarili niya sa tuwing magper-perform siya. And yun yung advantage niya sa competition na to. Kaya kung nagugulat ka, bakit siya sobrang kalmado lang? Dahil professional na siya pagdating sa ganyan. She know how to calm, di ba? So, hindi ako nasusurprise at hindi rin ako na-amaze. Pero nandoon ako na humahanga ako sa ipinapakita ni Taguig kung paano mag-perform dito sa competition. And then, pagdating naman kay Pampanga, maraming nagsasabi na ang bigat naman ng lakad ni Pampanga, hindi pa ganun kakabog. Because, bago lang siya. At
nandoon na pinag-aaralan pa lang niya yung mga galawan talaga kung paano niya i-execute yung sarili niya. Pero kung titignan mo yung ganda niya, ay talaga naman may ibubuga ang beauty niya at maganda talaga ang Pampanga. Sobra, winner. Para sa akin, yung ipinapakita niyang galing, yung pinapakita niyang eksena, talagang napapawaw ako kasi sobrang ganda niya. At yung ganda niya, kailangan lang i-train ng maayos ang galawan ni Pampanga para mas dumiin, mas kumabog at mas maging winner, di ba? Sila Union, ayon. So may mga nervyos ka pang makikita sa kanya, pero nandoon ako kagabi doon sa bench, sobrang ang ganda ng lakad niya doon. Lalo na yung, di ba, nakaganito siya, tapos bigla niyang binaba. Sobrang kita ko yung galaw ng kamay, yung hakbang, sobrang perfect. And then, ayun, so sobrang ang lakas makareyna ni La Union. Sobrang stunning nung height, yung beauty, Diyos ko Lord, talagang expensive, di ba? So yon, so sa kanilang tatlo, talagang na-amaze ako kay La Union. And then, of course, natuwa ako sa galawan ni Taguig, natuwa ako sa galawan ni Pampanga, at syempre, nag-shine like a diamond star naman ang reyna ng La Union. So, ang tanong ko, sino nga ba sa kanila ang mananalong Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.